Ay, sarap maglakad, grabe. Pero wag pa tayong pakakasiguro kasi may forecast nga na mag-i-snow pa mga kainags, ano. Mukhang pansamantala lang tong ating nakikita ngayon. Yan, punta muna tayo sa sa buhay, kakain lang tayo. Nagutom ako kakapasyal ko lang sa mga aso natin. Ay, sarap, ganda, no? Sana wag lang mag-snow para dire-diretso na yung ganda ng spring. Tapos meron akong baong tubig, ayan, no? Tubig mga kainags, para hindi na tayo bibili ng tubig doon sa Subway. Medyo mahal din yun, $3 mahigit din yung tubig doon Kaya nagbaon na lang ako. Di ba, makakatipid $3. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Grabe yung gasolina, regular price $1.73, 0.9, $1.74. Dera talaga. Ay, nako, talaga naman. Apektado lahat mga kainags, Kaya kailangan natin magtipid ngayon. Nako, kahit yung pambili ng tubig, kailangan tipirin din natin. Kung makakapagdala tayo ng sariling tubig sa mga restaurant, magdala na tayo. Dahil yung $3 yan, napakalaki. Napakalaking halaga para sa mga kuripot tong katulad. Yan, chicken teriyaki. Chicken teriyaki please. Is it toasted? Toasted please. Ay, salamat, busog. Ay, thank you Lord, nabusog tayo mga kainags, At si Haring Araw ay palubog na. Ayun, ayun, palubog na. Sarap talaga maglakad pag busog na Ay, tapos syempre yung basyo ng tubig tinago natin kasi bibenta natin to Lahat ng pwedeng makakapagtipid gagawin natin mga kainags, Hindi, wala namang masama, di ba? Wala namang masama sa pagtitipid. Masama kung gagawa tayo ng masama. Yan. Ay, nako, hindi malamig, mga kainags. Oh, ganda tingnan nung palubog na yung araw kulay orange talaga Tsaka syempre, konti na lang yung snow. Yan. Lumalamig na mga kainags, Habang lumalalim ang gabi, lumalamig na. Ito na yung yung ginamit nating basyo kagabi. Oh, marami-rami na Isang na naman yan, isang plastic bag na malaki na naman yan. Meron pa tayo doon sa shed na ilang plastic bag na malalaki na mga empty bottles at empty cans. Diba? Bibenta natin yun. Niisip ko nga pag binenta ko yun, pandagdag natin sa pamasahe natin, diba? Or gastusin natin papunta ng Amerika mga kainags. Ngayon pa lang uli, nag-iipon na ako para pagdating nung tamang panahon na pag-alis natin, sana cross my finger matuloy mga kainags. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko, wala pang kasiguruhan, pero mas maganda, may plano na at tinatrabaho na natin mga kainags. Yan. So, yung bakasyon ko, okay na. Wala nang problema. Yung pagbili na lang ng ticket. Pero, kuha muna tayo ng magandang timing. Sabi ko nga sa inyo, meron tayong pambili mga kainags. Yabang na inayupak. Hindi, sanay naman na kayo Nang dahil sa mga basyo ng bote at lata, si Inags makakapunta ng Amerika. Yan. Kaya sabi nila, yung mga basura, wag natin baliwalain yan. Malaki ang maitutulong yan pag naipon yan. Di ba? Kaya Inags, yan ang magbibigay ng iyong kaligayahan, ng iyong hinahangad. Di ba? Oh, mga lata, mga basyo ng bote, maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo, pangarap ko'y kay hirap abutin nang dahil sa mga sinisipa-sipang mga lata. Aking dinadampot, iniipon unti-unti. Nito'y naging pera. At nung naging pera na, kinuha ni mahal na Reyna. Yan. At ang pangarap ko'y naglaho dahil ang pinagbentahan ng bote at basyo ng lata ay napunta kay mahal na Reyna. Yan. Hayop na yan. Nadali mo pa yun, Inags.
Hayop ka talaga, magkape ka ng halang, baka ano lang, lamig lang sa ulo yan. Makatok yung mga aso ko, papasok na. Ito lang pala yung snow na babagsak ngayong araw na to mga kainags, no? Kasi sabi ko nung nakaraan, may forecast na babagsak. Huling bagsak ng snow ngayong taon ng 2026, ano? Kasi sa mga susunod na forecast natin, wala nang snow na babagsak. Kumbaga puro positive na yung mga temperature natin. Ayan, painit na. Pero hindi ito yung ina-expect ko, kasi akala ko pagkagising ko makapal yung snow, no? Pero hindi pala. Yan. Magandang araw ulit sa inyo mga kainags, ano? Pero syempre, sabi ko nga sa inyo, hindi muna tayo papasigurado kasi mayroon pang isang araw. Ano pa lang ngayon? Alas 9 pa lang ng umaga ngayon. Tingnan natin mamaya kasi mataas yung porsyento na babagsak ang snow. 67% na babagsak ang snow. Syempre, mataas yun, no? Pero tingnan natin mamaya. Tingnan natin. Pero medyo malamig ang hangin mga kainags, ano? Lalo na nagsasalita si Inags, mas malakas ang hangin. Yan. Parang di pa ako nagmumuga. Magmumug muna ako sandali Pero uminom na ako ng apple cider with warm water Kaya siguro namatay na yung mga mikrobyo sa bunganga ko. Parang ang pangit ng bungad ko sa inyo Sana hindi nasira ang araw ninyo mga kainags Puro bunganga ko na lang nakita nyo uli. Ito yung backyard natin. Ayan yan lang yung snow. Ito lang yung mga parang hail na maliliit. Ayan parang hail lang siya na maliliit. Yan, yung bubong natin, may puti-puti ulit mga bubong namin, ano. Dito na tayo sa trabaho natin, mga kainags, ano. Pero syempre, baka bumagsak ang snow mamaya, angat na natin yung ating wiper, no. Yan. Naku, nasira na nga ito, Kung napapansin nyo, nasira na yan, Ayan, Pero lalagyan ko lang ng ng epoxy pandikit para maayos natin. Ay, sir! Hindi lang gwapo, sir. Napakalakas pa ng dating. Sir, okay lang ba sa camera? Hello. Okay lang sa camera? Shoutout kay Nian, ano? Ikaw naman yung pinakagwapong kaibigan. Pare, yung truck mo, pare, wala sa truck ko yan. Tingnan mo yung truck ko, may maraming design, Tingnan mo yung gilid, pare, may kulay brown pa. Idol ko nga yan Ganun ba? Pinaka-idol ko yan, pre. Ayos. Yung truck na yan, pre, may pinaka-idol ko. Kasi kakalain mo, Ano? Hindi ko kalain, ano yun? Kasi mukha mo na Ay, butas-butas din Sige, ingat ka. Ayos, ingat. Yan, shoutout sa kanya. Buti pa siya, pauwi na. Ako, papasok pa lang mga kainags, Bihira. Yan, mga tropa natin, yung mga receiving yan, mga pang-umaga. Pauwi na sila. Tayo naman, papasok. Yan. Tapos meron pa akong nabasang comments mga kainags, Mas okay daw kung mag-capsule ako, capsule hotel. So nga, tinitingnan ko rin sa sa Google kung saan pwedeng capsule hotel ako, mag-try doon sa pupuntahan natin na estate sa Amerika. Yan. So syempre, mga kainis, doon tayo pipili tayo ng makakatipid na hotel. Tsaka sabi ko nga po sa inyo, kahit na pangit yung hotel natin, kahit na maliit yung hotel natin, na matutulugan, hindi po importante sa atin. Importante sa atin may matulugan tayong hotel. Kasi puro travel naman tayo, puro tayo gala, Hindi naman po tayo hindi naman tayo magi-stay sa hotel. 'Di ba? Gagala tayo, hindi yung hotel ang pupuntahan natin doon. Tulugan lang natin yung tara, pasok na muna ako. Aha. Sabi na nga ba Hindi tayo nagkamali mga kainags, Pero yung pagbagsak naman ng snow, lang? Manipis mga kainags, Kasing nipis ng buhok ni Inags yan. Pero nakakobera ng mga snow yung sasakyan, Yan, pinakita ko lang uli sa inyo kasi, di ba? Sabi ko naman sa inyo ito na siguro yung huling bagsak ng snow ngayong buwan ng Abril mga kainags, First week ng April 2026. Ayon sa forecast, sana wag nang magkaroon uli ng forecast na babagsak ang snow, Ito yung pinakagusto natin sa lahat, yung uwian na. Yan. Ay, salamat sa Panginoon. Uy, o nga pala, meron nga pala nag-comment, iwasan ko raw yung nagbubuntong hininga. O nga pala, bakit nga ba, mga naririnig ko yan mga kainags, Matagal ko na naririnig yan yung pag nagbubuntong hininga daw, parang may issue Ano ba ibig sabihin niya pag nagbubuntong hininga? Gusto ko lang mga kainags, gusto ko lang malaman, kasi masama ba yun yung nagbubuntong hininga, yung, anong connection nun? Hindi, naku-curious lang ako mga kainis. Pwede kayo mag-comment, comment down section below mga kainis. Bakit pa pagka nagbubuntong hininga,
parang ipinagbabawal, parang may issue, parang mga ganon. Kasi matagal na matagal ko nang yan, nasa Pilipinas pa lang no. Pero syempre, hindi natin maiwasan na hindi tayo magbuntong hininga minsan. Syempre, di ba, parang inhale, exhale. Parang nilalabas mo yung stress dito or yung pagod mo sa ano mo, di ba, sa sarili mo, di ba? Kasi pag na-release mo raw yun, yung bad, ang tawag doon, bad yung pagod, mas nare-relax ka raw. Yun yung ko mga kainis, yun yung aking pagkakaalam. Kaya minsan pag nagbuntong hininga, nare-release, natatanggal yung pagod, natatanggal yung stress, mga ganon. Kaya yun, may nabasa lang ako na nag-comment. Iwasan ko raw yung magbuntong hininga. Tsaka kahit naman yung hindi nag-comment, noon pa, naririnig ko na yun. Masama, hindi, tanong ko lang mga kainis, masama ba yung nagbubuntong hininga? Yan, baka may ibig sabihin, pero maraming salamat po sa comments, comment section, thank you. Tapos yun na nga mga kainags, yung pagpunta nga pala natin sa Amerika. Tibakalong Amerika na. Naalala ko tuloy nung nagsisimula pala ako mag-vlogs. Nung sinasabi ko dati na pasyal tayo sa Canada. Yan. Ang dami. Ay diba, binubuli ako. Marami nang bubuli sa akin. Mga kakilala ko. Usually, madalas mo nakakausap, madalas mo nakakasama. Yan. Tapos, syempre, yung mga nagko-comment din sa section below, pasyal tayo sa Canada, paikot-ikot ka lang dyan sa bakuran ninyo. O, naalala niyo yun yung intro ko Winter, spring, summer, or fall, pasyal tayo sa Canada. Pero marami nagsabi sa, nag-comment hindi ka naman namamasyal sa Ontario, hindi ka naman namamasyal sa Vancouver, hindi ka naman namamasyal sa Saskatchewan, Manitoba. Diyan ka lang sa bakuran nyo, paikot-ikot, sabi mo, pasyal sa Canada. Tapos kung makalayo ka man sa bakuran nyo, nandiyan ka lang sa may Home Depot, sa Canadian Tire, sa West Edmonton Mall. West Edmonton na yata ang pinakamalayong napuntahan mo. O kaya doon puro Grove, no? So maraming mga nagsasabi sa akin, gano'n, maraming nagko-comment, Tapos tinatawanan ako, pasyal daw sa Canada. Sabi ng mga kaibigan ko, mga kakilala ko, sasabihin, pasyal daw sa Canada. Sana ginawa niya na lang intro, pasyal tayo sa bakuran ko. Tapos sabay tawa pa sa harapan ko, hinayupak talaga. Ako naman, pangiti-ngiti lang pag ganun-ganun lang ako. Malay ko ba, wala akong alam sa mga ganyan-ganyan dati, nagsisimula pa lang tayo Pero ganun talaga mga kainis. So hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob sa kanila at hindi rin tayo nagagalit sa kanila. Kasi normal talaga yan. Siyempre, pag nagsisimula ka sa mga pangarap mo, may mga tarantado talaga, siraulo talaga, mga nasa tabi-tabi mo lang. Kakantsaw-kantsawan ka, siyempre. Normal na yan. Tsaka yung uto-utuin ka, uy, pa-shoutout naman. Tapos pag sinoutout mo sila, tatawa-tawa sila kasi walang nanonood sa'yo. Tapos sasabihin nila, si Inag, so parang gago, parang siraulo. Tingnan mo, nagsasalita mag-isa, yung camera. Hindi, naalala ko lang yun nung nagsisimula tayo. Siyempre, ganun talaga, sabi nga nila. Ganun talaga, kailangan mo mag-umpisa. Kailangan natin pagdaanan yung bawat step, bawat level hanggang sa marating natin yung ating gusto. Di ba mga kainis? Hindi ko naman sinasabing sobrang, di ba? Hindi ko naman sinasabi na kilala na ako. Hindi ko naman sinasabi na marami tayong views. No? Alam niyo, nakikita niyo naman yung views natin na hindi naman ganun kataasan mga kainis. Pero sa akin, ay nako, para sa akin napakalaki na nun mga kainags, 1,000, 2,000 views. Sobrang laki na sa akin yan. Ang dami ng mga taong nanonood sa inyo. Pag meron kang views na 1,000, 2,000 views, swerte ko na nga pag naka 3,000 ako na views sa isang araw. Napakaswerte ko na yan. So maraming salamat sa mga nanonood. Siyempre, na-appreciate ko yan. At least, di ba, meron tumatangkilik kahit pa paano. Pero siyempre, sa awa naman ng Panginoon, sa pagtsatsaga natin, sa mga katarantaduhan pinagagawa ko. Kaya yun. Teka muna, parang nakalimutan ko na itong umuwi. Asa na ba yung... ito. Yun, buksan ko muna. Uwi na tayo mga kainags, Hi, pero salamat syempre, Salamat sa lahat ng suporta. Sa mga hindi bumitaw kay Inags. Syempre, mula noon hanggang ngayon, tuloy ang buhay dito sa Canada. Yan. Siyempre excited. Uy, teka muna, tanggalan natin ng Excited mga kainags, Excited na akong pumunta uli sa America, USA. Pero hindi pa ngayon. This year mga kainags, siguro plano ko kasi by fall.
Mga August or September. Yan yung mga plano. Yan yung plano ko na pumunta ng Amerika. Pero saka ko na sasabihin sa inyo kung saang state ng Amerika ako pupunta. Kasi gusto ko munang sigurado. Pero yung bakasyon natin, kasi nakabakasyon tayo nung time na yan eh. Sigurado na mga kainags, ano? Bibili na lang tayo ng ticket. Wala pa tayong ticket eh. Pero may pera tayo. May pera na tayong pambili ng ticket. At meron ha, hindi utang ha. Hindi uutangin mga kainags, ano? Inipon natin yun. Yan, ginagawa ko kasi kada sweldo ko sa trabaho, nagtatabi ako ng $70. O sumisweldo kami rito sa trabaho linggo-linggo. O 75 times 4. Magkano yun? O di ba? Mahigit $200 din yun sa isang buwan. O. Tagal ko na yun. Last year ko pa iniipon yan. Kasi sabi ko, this year gusto kong lumabas kasi naalala nyo dati, bibigyan ko nga kayo ng hint. Naalala nyo dati, meron tayong gustong puntahan na state sa Amerika. Hindi natin mapunta-puntahan. Gawa nga ng yung taripa. Kaya kinancel muna natin. Ang ginawa ko, nag-Pilipinas na lang ako. Pero wala talaga sa plano ko na umuwi ng Pilipinas noong time na yun. Kaya nga lang, dahil doon sa hindi na tayo natuloy sa US last year, sabi ko, uwi na lang akong Pilipinas. Doon ko na lang gagastusin yung pambili ng ticket natin. Kasi nga nagkakahigpitan sa US. Eh ngayon, okay naman kasi marami naman tayong mga kakilala na nagbabakasyon sa US. Okay naman sila, walang problema. Diba? Kaya medyo okay na. Kaya tuloy na natin yun mga kainags, US natin. Ay, salamat sa Panginoon. Para matapos na. Mapuntahan ko na yung gusto kong puntahan talaga. Dream ko yun eh. Dream. Sana wag nang maging pangarap hanggang ngayon. Sana magkatotoo na. Siyempre ngayon, pangarap pa rin kasi hindi pa naman natin napupuntahan eh. Wala pa. Wala pang kasiguruhan. Plano pa lang. Yun. Sana matuloy. Pasok na sa sasakyan mga kainags. Oh, game. Yan. So pagdating ko ng bahay, nilalaro ko yung mga aso mga kainags, para kasi di ba sabi ko nga na-stress yan eh, para mawala yung stress nila. Yan. Tapos nga, ituloy lang natin yung usapan natin kanina. Bala ko po talaga kasi mag-travel every year. Kasi po sabi ko nga, malaki po ang naitutulong nito sa pag-apply natin ng income tax return. Malaki yung nababawa sa babayaran ko. Yan, kaya dapat every year labas ako ng travel ako kahit dito lang din sa loob ng Canada. Basta makapag-travel lang ako, meron lang ako may pakita na yung nagastos ko sa travel, sa pagkain, sa Uber, Lyft. Yan, kailangan natin ipunin yan. Kasi kung hindi tayo kung wala raw tayong may papakita na nag-travel tayo, especially yung RRSP, wala tayong RRSP. Nako, malaki po yung babayaran natin sa income tax na katulad yung nabanggit ko nung nakaraan. Kaya yun lang po, doon po sa mga hindi nakakaalam at doon po sa mga hindi nakapanood ng vlogs ko. Kaya bala ko po talaga mag-travel every year.